Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Magandang hapon mga ka-Isabelenyo, muli sumasayang papawid ang ating programang Isabela Connect ka dito para sa isa na namang pinakabagong episode. At syempre kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. Sa napapanahong paksa nga po na ating tatalakayin ngayong hapon ay hihimayin ho natin ang usapin kaugnay sa pagpapataas ng pagbili ng palay mula ho sa Flexible Price Range Scheme. Gaano nga ho ba ito katotoo na ang National Food Authority o NFA ay magsisimula na sa pagbili ho ng malinis at tuyong palay sa halagang 30 pesos kada kilo. Ayon po kasi kay NFA Administrator Larry Lacson, layon po nitong maprotektahan na ang ating mga rice producers laban ho sa epekto ng tumataas na presyo ng gasolina, lalo na peak harvest season ho ngayon. Dahil ang Isabela ay isa ho sa mga tinuturing na rice granary ng Pilipinas, natural lang na itanong paano ba ito direktang makakaapekto sa atin mga magsasaka rito sa Isabela. Saan ba sila pwedeng magbenta? Handa na ho ba ang NFA Isabela sa ganitong presyuhan? Kaya naman, ikinararangal po ho naming makasama ho ngayong hapon ang mga opisyal ho na magbibigay linaw ho sa atin ang mga haligi mula ho sa National Food Authority sa Isabela branch and of course sa regional office ho natin. Makasama ho natin ngayong hapon sa Isabela Broadcast Center ang Assistant Regional Director na si Ma'am Jenilyn G. Pasayan ng NFA Cagayan Valley Region at syempre ang ikalawang balik na ho, I think si Attorney Rick Ryan Lee V. Fabian, ang Assistant Branch Manager ng NFA Isabela. Pero pabatiin muna natin sila. Attorney, welcome ho muli sa Isabela Broadcast Center. Yes sir, Ezekiel, maraming salamat po sa muling pag-invite at sa ating pong mga masugid na taga-subaybay. Isang magandang tanghali po sa ating lahat. Okay, magandang hapon ho, attorney, and of course, ARD. Si Ma'am Jenilyn, ma'am, welcome sa Isabela Broadcast Center. Yes, sir. Thank you, Sir Ezekiel, for inviting us po dito para mas lalong maipaliwanag itong pricers na tinatawag ni NFA kung paano nagbabago ang price ni NFA sa ngayon. And then sa lahat po na nanonood, nakikinig, magandang hapon po sa ating lahat. Oo, and of course sa atin ho mga viewers abay kung may mga tanong ho kayo kay Attorney and kay ARD, pwede ho kayong mag-leave ho ng comment ho ninyo sa atin ho comment box para nang sa ganun direkta ho na maitanong ho natin sa kanila. Diretso na ho tayo Attorney and ARD sa atin hong usapin. Balita po mula ho sa mga nakalipas ho na mga araw, meron kasi tayong tinatawag ho na flexible price scheme. Yun nga ho na nabanggit 30 pesos kada kilo yung pagbili ho ng palay dyan ho sa may Bulacan and Nueva Ecija. Ang tanong ho ngayon, dito ho ba sa atin? Same din ho ba? Mararanasan na din ho ba natin yung ganun hong presyo, ARD? Yes po. Yung presyo sa NFA ngayon, yung tinatawag nating pricers, nagbabago-bago po siya. Depende po sa mga prevailing na prices sa ating market. So kung mapapansin po, merong 30 pesos. Kung sa Facebook page po ni NFA, mapapansin ninyo, may mga 27, 28, basta 23 hanggang 30 yung pong price range na tinatawag ni NFA. So doon po naglalaro ang presyo ni NFA ng clean and dry po. Pero dito ho ba sa Isabela, Attorney Rick, ano yung mga particular na price adjustment yung aasahan ng atin mga magsasaka, lalo na nandyan na ho yung pag-aani pa rin, actually may nakaani na nakapagbilad na rin, dry na. Yes, tama po kayo Sir Ezekiel. So, nung mga last few weeks po, ang price po ni NFA Isabela is nasa 21. So, starting po nung April 20, kung di po ako nagkakamali, doon na po nag-start na mag-27 po yung aming buying price. At doon na rin po talaga nag-start na ating pong mga magsasaka is bumisita po sa ating mga bodega sa NFA po.
Pero sa ngayon, magkano na po ba yung pagbili, yung presyo ho ng NFA, yung pagbili ho ninyo sa mga farmers dito ho sa Isabela? So ngayon po is 27 na po sir talaga yung aming pong buying price. 27. Opo. Sa ano Sa po clean yun? and dry po yun sir. Sa clean and dry. Opo sir. How about attorney sa ano naman? Sa basa? So kung pupunta po tayo dun sa ating mga kasamaan sa field, dun po sa Opo. ating mga bodega, meron po kasi kami tinatawag na ENW. Table po siya. So every range po ng MC is may corresponding po na price. Depende po sa MC, depende po din sa quality as in to discolored and damaged and as to the purity. So meron po siyang mga parang bracket. So may parang PD1 tsaka PD2 po. Purity A and B po yung kanyang corresponding price po. Oo. So approximately magkano yung pagbili ho ninyo ng ano? Yung clear, yung maayos-ayos naman na basa po, sir. So kung sa tipong karanasan is yung ating pong mga na-repair na palay is nagre-range po siya ng MC is nasa 22 to 25. So yung presyo po niya nun, kung di po ako nagkakamali, is nasa 22 pesos po. Yun po yung price niya po. Yun po yung PD1A, Purity A po siya. Anyway, at least no, malinaw para may basehan na agad yung atin ho mga farmers no na pupunta ho sa inyo. Pero ARD, makuan lang no, para mas maging clear pa kasi Bulacan and Nueva Ecija yung nabanggit ho ng NFA administrator ho natin na 30 pesos. So maaring tanong ho ng ating ho mga farmers, bakit hindi na lang iparehas dito ho sa Isabela, knowing na ang Isabela naman ay isa sa rice granary no dito sa Pilipinas. So ano pong explanation natin dito? So, okay, sir. Balik ko, yung sa pricers kasi natin, yung nasabi ko kanina, yung prevailing price dito po sa ating market, kung makikita, ang prevailing price kasi dito ang masasabi ko dito is si Region 2 kasi dito tayo. Yung data na meron kami, nagre-range siya actually ng 23 hanggang 24, yung dry. So, bali si NFA, doon lang siya maglalaro, magdadag lang siya ng konti, kaya si NFA ngayon, nasa 25, 27, si Region 2, 25, 26, 27. Meron tayong mas mataas sa Nueva Vizcaya, 28, 29. Pero doon po kasi kung mapapansin din natin, medyo kokonti pa po yung production. So may part din yung production. Kung marami tayong ani, normal po sa law of supply and demand, kung madaming supply, medyo mababa yung presyo. Kung mas konti yung supply, mas mataas yung presyo. So doon po sa banda ng Vizcaya, medyo mataas po yung buying price ng sa labas. So doon din, ang NFA, mas mataas din po yung kanyang buying price ng banda. Oo. Pero doon sa mga private traders, usually ano yung pinakamataas ba sa kanila? Matanong ko lang, ma'am. No? Mga 25. Actually, mas mataas si NFA ng halos 2 pesos to 3 pesos actually sa ngayon. May chance ho ba, ito madagdag ko lang, may chance ho bang yung 27, which is mataas na compare sa mga private traders ho talaga, may chance ho ba ma'am na madagdagdagan ho yun? Oo. Aabot ng 30 pesos. Alam niyo sir, last year, umabot tayo ng 30 pesos matagal. Last year, pero nung 2024, matagal na 30 pesos, kaya masyadong madami ding nabili si NFA. So yun po, yung parang iniiwasan din natin na syempre medyo enticing yung presyo kung masyadong malayo yung price ni NFA compared sa private. May na dyan, medyo baka magka-problema. Oo. Opo. May dagdag ko lang din po siguro sir, kung halimbawa lang po na 30 po yung buying price, yung effect niya po is dun po sa dulo, yung sa consumer naman. So sa rule of thumb, yung 30 po, para maka-convert po ng rice yun, at least times 2. So magkaroon ka po ng konting profit. So we expect na yung pong price ng bigas is more or less nasa 60 pesos po. So medyo ang magsasabi naman po sa ating mga end consumer. Yun pala. Anyway, pero ang tanong ngayon, no, Attorney Rick, saan po bang particular na mga buying stations o bodega ho sa Isabela yung pwedeng magdala ho ng palay, yung ating mga farmers, para ma-avail ho itong nabanggit ho ninyong NFA price ho natin? Yes sir, thank you po sa napakagandang tanong Sir Ezekiel. So initially nakapag-identify po kami ng 11 NFA warehouse dito po sa probinsya ng Isabela, Alicia, Kabagan, Kawayan, Malig, San Isidro,
Cordon, Gamu, San Manuel, Santiago, Tumawili at saka po Delpin Albano. So initially yung sa amin pong aming evaluation, makakabili po kami ng more or less mga 200,000 bags po. 200,000 bags for this scrapping. Yes sir, opo. Oo. Nakakailan na ho ba kayo ngayon, sir? As of now is nasa 24,000 na po kami as of yesterday po yung data na po namin. So far, doon sa pagbenta ho, na, eto nakikita ho natin, no? Wala pa namang mga untoward, mga reklamo ng mga farmers na naidudulog ko sa inyo, sir? So far wala pa naman din po. So yun nga lang po, meron din pong mga hindi maiwasan po talaga. So sa side naman po kasi ni NFA is meron po kaming sinusunod na quality standard. So yung aming pong mga kasamaan sa field is talaga pong sinusunod yung aming SOP sa pagbili. So meron po kaming mga quality parameters. So most ngayon po ang naririnig namin is yun nga po daw po is medyo biyan po siya dun sa may na MC na 11 to 14%. So naturally pag ganun po kasi na hindi pasok sa aming specs is nakakalungkot lang po sabihin hindi po talaga pwedeng bilhin ni NFA po. Masundan ko lang yan kasi parang may nakita ko na na parang nalungkot dahil hindi ho natanggap yung kanyang palay. So yung mga nanonood at para malaman na ho nila, ma-assess na ho nila kumbaga na, uy, pwede ba itong ibenta ko sa NFA? Ano ba yung mga parameters? Paano ba natin makikita na, uy, ito pasado sa NFA? Yung klase ho ng kanilang palay, sir? So ngayon po normally sa Mercrop po is maganda po yung mga palay. So ibig sabihin yung sa pag giniling po at kinonvert po sa bigas, purong puti po yun. Wala po siyang discolored, wala siyang damage. So meron po kaming range from 0 to 3%, then 3.1 to 7%. Yun po yung PD1 and PD2. So yung sa purity naman po is yung dami po ng kulyapis po. Halimbawa, yung purity A po namin is nasa 96 and above, 96 to 100. At yung aming purity B naman po is 90% to 95% po yun. So yun nga po, yung pag hindi po pumasok po doon sa aming specs, yun din pong mga kasama namin sa field is tali din po ang kamay. So susunod din lang po kami dun sa naayon po namin mga standard operating procedure sa pagpili po ng palay, sir. Oo. So kung yung farmer, si Juan de la Cruz, meron siyang naani at medyo nabasa, kasi umuulan na rin ngayon, ma'am, no? Due to easterlies, ayan, localized thunderstorm, napang-weather na ho tayo. Ayan, meron ho kasi yung nangingitim-ngitim. Ayan, usually hindi na ho pumapasa ho yun, sir. Mga ganon. Depende pa rin po Depende yun, sir. pa So, rin. sa actual po na classification po ng aming mga kasama sa field. So, yun nga lang po, hanggang maximum of 7. So, 7% po dapat. Yun lang po yung kanyang discolored and damaged po. Kung tinutukoy po niyo yung medyo umiitim-itim. Anyway, attorney, no, and ARD, aside ho sa mga nabanggit ho kanina, sir, ni ni Attorney Rick, na buying stations ho sa Isabela, meron ba tayong mobile procurement system dito ho sa region to or sa Isabela? So, dito po sa probinsya ng Isabela, so sa ngayon po, wala po kasi medyo limitado rin po yung aming mga logistics. So, yung aming pong mga NFA trucks is kumukuha rin po ng stocks namin from the warehouses to, meron din po kasi kaming rice mill. So, from rice mill to warehouse. Tapos yung output na bigas po, ililipat din po sa warehouse. So, yun po ginagamit po namin ngayon po, sir. Anyway, sige. So sa ibang mga ma'am, sa ibang mga province ho naman, same din ho ba? Yes, sir. Yung sa ibang provinces din, alam mo sir, very limited ang mga sasakyan ni NFA. And then tulad ng sabi ni attorney dito na ginagamit sa operations din ni NFA sa pag-transfer ng palay to sa ating mga rice mill, then pabalik sa bodega kung saan i-store yung rice. In addition po, si NFA Region 2 covered din po kasi niya yung mga ibang provinces dito sa CAR. So, pinoposition din po ni NFA Region 2, nagtra-transfer din po tayo ng stocks doon sa mga deficit areas like Mountain Province and Ifugao po. Doon po namin ginagamit yung ating mga trucks po sa ngayon.
Oh, anyway. Speaking of ARD, no, sa buffer stocking and food security dito ho sa Region 2, matanong ko na rin, ang Region 2 ang isa sa pinakamalaking source ng bigas. Isa ho sa pinakamalaking source ng bigas sa bansa. So sa mga nabanggit ho nating presyo, ano po ang target volume ng palay ho na balak bilhin ng NFA sa buong riyon? Kasi nabanggit sa Isabela is 200. Oo. Yung bibili ngayong cropping is 200,000. So how about ho sa Region 2? So yung kabuuan? Sa ngayon, madami pang stock si Region 2. Ano? Although, ang pinaka-target ni Region 2 for the whole year for 2026 is to buy at least 2.5 million bags. Isa po tayo sa may pinakamalaking target dito sa buong Pilipinas po, sa NF. Oo. When it comes sa budget ho naman, yung syempre bibili nga ho ng palay. Kasi isa ho sa naging issue na tinalakay ho natin noon, sir, ay parang naghihintay ng 1 hanggang 3 araw, depende, no? So, paano ho natin na-address yung ganung issue ho? Siguro, sir, yung mga ganyang experience dahil dagsaan, yung nag-deliver dati kaya napupuno na hindi na mabayaran kaagad. O bale, ngayon, ang ginagawa natin is yung maaga nating i-request yung ating tinitignan na namin kung magkano or ilang bags ang mapoprocure namin in a week or a month. Then nire-request na namin kaagad sa central office for remittance ng ating pera na pambili. For NFA Region 2, yung sabi kong 2.5 million bags na yon is equivalent to somewhat 3.5 billion pesos. And as of now, medyo okay naman po yung pagbayad. For this week nga po, nakapag-request tayo, 150 million na remit na. And then, kung kulang pa, magre-request po ulit tayo. Bibigay naman po sila agad. Oo. Attorney Rick, kasi kasalukuyan na ho kayong bumibili ho sa ngayon. Yung 200 bags, nakailan na ho kayo, sir, sa nabinili? Yung pong, gusto ko lang pong linawin, sir, yung 200 po is yun na po yung ready na pwede namin kargahan. Oo. So, kasi po yung ibang bodega po is may karga pa. So, ngayon po, isang NFA Isabela is nakabili na po ng more or less 24,000. 24,000. Kung patuloy lang po yung aming paggiling, yung mga, mas madadagdagan pa po yung 200. So, madadagdagan pa po yung aming mabibili. Oo. So yung pagbili naman on time na ho sa ngayon, wala namang backlog parang gano'n or pending na pagbibigay ng pera sa mga farmers natin. So far sa ngayon po wala pa naman po, sir. On time naman po yung ating pagbabayad. At least no, that's good. Pero may mga chances. Ano ba yung mga chances sa nabanggit ho ni Ma'am kanina na marami? Kasi sa ngayon dagsaan po ba sa mga ninyo buying stations, sir? Parang kahapon po, umikot po kami na, although kasi Lunes po so medyo na wala pong linggo, although yung iba naman pumapasok ng Sabado, medyo naipon po yung ating mga farmers. So dumagsa po sila sa bodega para po magpa-sample, magpa-schedule. So medyo madami-dami na rin po yung mga pumupunta. Actually, sa totoo lang po is, meron na pong schedule yung mga ibang farmers. So medyo madami-dami na po rin yung nagpa-schedule, sir. Oo. Sa laki ARD no, nang inaasahang ani ho sa Isabela at syempre karatig ho na lalawigan, handa po ba ang mga pasilidad ho at bodega ng NFA sa buong region to na tumanggap ho ng bulto-bultong palay ARD? Meron po ba tayong sapat no, na mechanical dryers para matulungan ho yung mga farmers kung sakaling magkaroon ho ng biglang pagulan? Kasi nabanggit nga ho natin kanina, pabago-bago na rin ho kasi yung panahon ho ngayon no, na hindi na natin malalaman kung uulan ba o ano, para matulungan yung mga farmers ho natin. Okay, sir. Thank you po for the question. Bali, ang NFA po as a whole, especially NFA Region 2, is lagi pong handa para makapag-procure sa ating mga farmers. Kung titignan pa natin, starting pa ng mga November, December, early this year, patuloy po ang paggiling para ma-free up ang space ng ibang bodega natin para makapagbili. Nag-auction din po tayo ng mga aging stocks. Nakatulong din po yon para maibsan or ma-free up yung ating mga spaces sa ating mga bodega para ready po. So,
tuloy-tuloy po ang pag-modernize pa ng ating mga bodega, pagpatayo ng ating mga bodega. Iti-take ko na din yung chance na isabihin po, sir, na ang NFA Region 2 po ay may mga bodega na minodernize tulad ng sa Tumawini, Rojas, Burgos, Bayumbong, Bagabag, Gonzaga, Tuguegarao, Rizal, Kalinga, Alfonso Lista, Ifugao, and then Lagawi po. Tulad nga ang sabi ko. Kasi, sir, may mga areas po dito sa CAR na covered po ni NFA Region 2. Ang mga bodega nito is may mga solar panels ay para sa sustainability ng ating mga operations. And then, meron din po tayong nailagay na mga ceiling fans na malalaki, sir, ventilation, para po mapanatili ang quality or yung kalidad ng ating mga stored na stocks. Meron din po tayong actually ongoing na construction ng mga bodega natin para makapag-augment, makatulong na mas madami pa ang ating mga ma-procure na mga produce po ng ating mga farmers. And then in addition po, meron din po tayong mga nakaambang mga post-harvest facilities na ilalagay sa ating mga bodega na yan para makatulong din po like rice mills and then dryers po. Hopefully matapos po siya by October, November this year para sakto po doon po talaga sa drying season dito sa ating lugar sa region. Yan. At least no, magandang pakinggan no na ready. Kumbaga yung atin hong mga NFA kasi ang hirap naman ma'am kapag naulanan imbes na dry na naulanan kasi may mga ganun nakikita ho tayo sa mga highways yung nilalagay tinatambak ko doon yung mga palayho nila. But unfortunately, may mga iba hindi naman lahat no nababasa. So pwede lang silang lumapit kasi baka mag-hesitate ho sila na baka hindi kami tatanggapin ng NFA. Baka wala po ba yung mga requirements para makapag sila sa mga mechanical dryer ho ninyo? Attorney Rick. Yes po. Unang-una po is kung ibebenta po nila ng sariwa yung palay, so katulad po nung nabanggit ko kanina, yung sa MC Moisture Content Reading po, is meron pong corresponding price. So, yun po, kami na lang po bahalang magdadry doon. Pag halimbawa po si Farmer A nagdala po ng 100 sacks na ang MC niya po is 22, ganun. For example lang po, 22% yung MC. So, may corresponding price po yun. Ipapasok po ni NFA po. Halimbawa, ang price po is nasa 22 pesos din. Halimbawa lang po. So, si NFA na po yung bibili niya po yung palay as sariwa po as wet or sariwa po. So kami na po yung magdadry. So yung presyo is basa, ganun yung Wala naman yung instance na, sir, ipatry ko nga sa inyo. Ipatry ko nga sa inyo, kayo nang bahalang magbawas, basta dry ang gusto kong ibenta sa inyo. May mga ganung instances daw ba? Sa part po naman po ni NFA, hindi ho papwede yun kasi kumbaga mas costly po sa part ni NFA. So mas preferably po, bibili na lang po namin ng sariwa kaysa ipapadry po. At saka mas mahal din po pala pag third party yung magpapadry yung ating mga farmer. Pero priority po rin ang stock namin, yun nga po. Kung magpapadry po yung private, unahin din po namin yung aming stock na i-dry, yung nabili po na sariwa. Sa DA meron, no? May mga programa. Lumapit lang ho kayo sa mga mahuho ninyo. Yan, sa mga local government unit ho ninyo. Kung sakali man hong nabasa ho, yung mga palay ho ninyo na na-dry na ho dati. Pero ang tanong ho ngayon, ulitin ko ulit, no, Attorney Rick. Kung ang tanong ko kanina, may chance ho bang maging 30 pesos no yung pagbili ho ninyo, yung presyo ng NFA? Meron po bang adjustment price na pwedeng asahan lalo na layon ho naman ng NFA na makatulong ho sa mga farmers ho natin laban ho sa taas presyo ng crudo ho? Siguro po, halimbawa lang po na ito po yung senaryo. Meron po may available na space at kailangan po namin i-meet yung target. Possibly po na itaasan po yung aming price pa para mas maingganyo po yung ating mga farmers na ibenta yung kanilang mga ani sa NFA. So, possible po yun. Ganun pong senaryo na kung kailangan po namin ma-hit yung aming target as to palay procurement po.
Oo. Doon, isa ho sa naging problem ho, nitong mga nakalipas ho ng mga taon, although na-address na ho sa ngayon, and congratulations no, sa NFA Isabela, yung hong pagkakaroon ng dagdag ho ng mga bodega, so far, kumusta na ho sa ngayon? Kasi marami pa rin ho ngayon yung nag-aani. Ang worry ho ko ngayon, baka sa susunod na mga araw, idumugin ho kayo ng mga farmers. Yun nga po yung katulad po nung binanggit ni Ma'am Jen. Ongoing po yung aming dalawang bodega sa Kawayan tsaka sa Roas. So yun po is taga 100,000 bags capacity. So very hopeful po kami na matapos po this last quarter po ng taon. At least para po mapakinabangan na po kaagad, lalo na nga po at ito po is yung ating rainy season. So malaki tulong po yun kung matatapos po kaagad. May mga ano ho ba, ARD and attorney, may bago ho ba ngayong release or panuntunan ng NFA when it comes sa mga ibebenta ho o bilang ng or limit no ng limit na bilang ko na ibebenta ni Farmer A, kumbaga nadagdagan ho ba, naging 200 to 300 bags ho ba o ano, yung sa dati pa rin? Katulad nga po nung dati pang usapan with the provincial government sa pangunguna po ni Governor tsaka ni Vice Governor. So meron po kaming threshold na 100 bags. So pero depende po yun doon sa area po ng kinocultivate ng ating farmer. So nakapeg po siya sa 100 bags po per farmer. Para nga po at least may kalat po yung ating benepisyo sa ating mga magsasaka. So yun pa rin yung pinaka-maximum ho, sir. Yes sir, opo, tama po. Kala ko nadagdagan at para may good news ho tayo. So, para ho sa mga bagong tumutok ho dito at gusto ho mapabilang din, gusto magbenta no, ng palay sa inyo, ano ho yung mga dapat ho nilang gawin? So sa ating pong mga magsasaka, kung kayo po ay mga RSBSA registered, maaari lang po na lumapit po kayo o pumunta po kayo sa pinakamalapit na NFA na bodega sa inyong lugar upang makausap po ng aming mga kasama. So andun po sila, handa po kayong kausapin at explain yung mga requirements. Magdala lang po kayo ng sample, yung inyong pong ID na RSBSA or yung parang tab po niya, tapos meron po kayong government ID para lang po yung sa proof of identification. So itetest po yung kanilang palay doon sa bodega. Pag pumasa po yun, bibigyan po sila ng farmer's information sheet na may mga konting details lang naman po yun. So again, may bipirmahan po sa ating municipal at ang ating city agriculturist. So kasama din po yun na mayroong magbibigay sila ng certification. Ito lang naman po is para po yung aming programa, ating programa po ng gobyerno, is na masigurado na yung ang makikinabang po yung mga litimong mga magsasaka. So sa tulong nga po ng PGI, kasama po yung mga ating mga municipal at city agriculturist, meron po nagkaroon ng collaborative effort na i-screen po natin to para nga po yung sa benepisyo is dun po sa talagang mga legitimate farmers. Oo. Sir, yung ano pala, no, yung sa sample pala na sinasabi, gaano ba dapat karami yung ibibigay? Kasi sabi nila, may nakita ho kasi akong farmer, isang kaban. Papasample ko lang sa NFA. So, gano'n po ba karami dapat? Normally, kahit mga less than 1 kilo naman po. So, Less than 1 kilo. yun naman pong sample, sir, is halimbawa pong di pumasa, babalik naman din po yun. Pag pumasa po, nagre-retain lang po kami ng certain volume para at least po, pag nag-deliver po yung farmer, may reference naman po kami na sample. Baka yung pong sample is pumasa upon actual delivery, iba po yung klase na i-deliver. So yung pong nare-retain na sample sa amin, lalagyan po ng pangalan yun, yung lahat po ng details. So para pag nag-deliver po na actual, may basis po yung farmer pagkukumparahan po. Para at least ma-check kung yun nga po talaga yung pinasample. Madagdag ko lang, no, Attorney Rick, kasi nabanggit ko ninyo kanina, marami na, no, dagsaan na yung mga nagbebenta ho sa inyo. So may mga ano na, may mga parang nasa waiting list, parang gano'n. Mayroon pa rin ho ba ngayon yun or ano? Yes sir, tama po kayo dun. Hindi rin po kasi maiwasan. Schedule yung ano. Schedule. Hindi rin po kasi talaga maiwasan kasi nakita po nila yung presyo. Talaga pong tagsa po sa NFA. So normally, ang kaya lang pong bilhin ng NFA within the day is nasa 1,000 bags. Within? Sa maghapon po. Sa maghapon. So, hindi naman po talaga ma-accommodate. So, nag-schedule po kami ng halimbawa 10 farmers a day, tigwa 100. Oo. So, yun nga po. Doon lang medyo, talagang normally, hindi po talaga kaya na halimbawa na
may serve po silang lahat. So meron po medyo waiting time po na ganun. Sa mga buying stations ho na nabanggit ho ninyo, sir, for example, anong lugar yung sir? Tumawini, sir. Tumawini. For example, merong farmer, si Tumawini na-meet na niya ho yung maximum for that day. So magpapa-schedule siya para bukas. Parang ganun. Babalik ka bukas. Ganito po, sir. Makikita naman Ganun po po nila, ba? halimbawa po, within ganito pong araw, may Oo. pumunta na 20. Opo. So yung sa 20, halimbawa lang po 15 po yung pumasa. Oo. So yung first 10 is today na, halimbawa, today. Kung morning sila nagpunta sa Raro, yung 5 is sila yung first 5 the next day. And parang ganun po yun. So dire-diretso na po yun. Oo. So makikita naman po nila yung sequence nung nagpapatest at yung sa scheduling po. Pwede po nilang kunin yun, kapasabihin po nila may nagpapasingit, ganyan. Pwede po nilang tignan po yun. Mm-mm. At Para- sinabihan oo. din po namin yung mga kasama namin na sa transparency nga po, dapat ipakita natin lahat ng ating mga record para at least wala ho silang masabi na may singitan, may palakasan. Oo. Kaya ko natanong ho yun, sir, no, na example, pwede ho ba kung doon ho sa Tumawini, for example, na-meet na ho yung maximum, para lang wala hong schedule, pwede bang tanggapin na on that day, then yung bibilhin doon is ipupunta sa ibang bodega, sa ibang area. Hindi po pwedeng ganun. Like, okay, puno na yung bodega dito, pupunta namin sa Kawayan. Buying station yung mabibili, hindi pwedeng ganun, sir. Normally kasi sa part po din ng NFA, meron din pa kami mga cost sa effective measures, ganyan. So halimbawa lang po na nabili muna dun sa Tumawini. So saka lang po namin mailalabas yun kung i-issue po namin sa mailing. Para at least po yung cost ng transportation at saka ng handling is malimit po. Ganun po yung nangyayari. So, kaya nga po pag yung ibang bodega namin is may karga pa na mga bodega na nabili pa po nung mga previous scrapping. Oh. Gaano na po ba karami yung mga nakatenga kumbaga sa mga bodega natin, sir? Yung ready for milling. Ngayon po sir is ongoing na po kami talaga ng bidding process. So, sa Isabela po is na meron kaming 360,000 bags. So, initially nagbaba po ang central office na for bidding ng 100,000 ma'am? 100,000 sa bag sa Isabela. So, hopefully within this May, mag-issue na po kami sa aming private millers para sa milling. At meron pa rin po ongoing na i-evaluate lang po yung ang kanyang milling recovery. Then, eventually, approve po ng central para magtuloy-tuloy po yung milling ng aming palaying stocks. Dagdag ko na rin, kumusta pala yung ugnayan ho ninyo, sir, sa mga MAU when it comes sa verification ng mga farmers? Whether ito ba talaga is under sa RSBSA, ito ba talaga ay may ganitong sukat? So far, kumusta naman, sir? So far, okay naman po. Matulungin po ng ating mga municipal agriculturists at saka city agriculturists. Actually, last March 30 po, nakipagpulong talaga po kami na yun nga po at medyo meron na pong dumadating sa bodega na nag-i-inquire. So, nakiusap po kami na yun, i-assist po natin na i-verify natin. No? At tumugon naman po sila, kaya maraming salamat po sa kanila. Oo. Para mas malinaw, wala namang hong call for a reservation. Yung tatawag, sir, ako nga, pa-reserve mo nga ako ng dyan. Magbebenta ako bukas. Hindi pwedeng ganun, sir. Kailangan pumunta doon. Yun nga po sir ang maganda. Dumadaan po talaga kay ating municipal and city Oo. agriculturists. So mas sa lugar po nila, mas kakilala po nila. Sa tulong na rin po ng ating mga punong barangay. So pwede po silang mag-validate yung ganito. So kung si Mau po o si city agriculturist hindi po pipirmahan yung papel, hindi po namin talaga siya mabibili. So parang na-screen na po doon kay ating mga Mau po. So kailangan talagang dumaan sila doon. Yes sir, po tama po. Oo. Then kukunin nila yung certificate, bibigay. Tama po sir. So maganda. Kaya yung mga tanong ho na yun, usually tanong ho ng ating mga farmers. At least kahit papaano ang NFA talagang
naghihigpit. Anyway, attorney and the ARD, maraming salamat sa inyong time para ho sa ating mga magsasaka sa buong lambak ho ng Cagayan na nag-aalangan pa rin hong lumapit ho sa pamahalaan dahil ho sa mga red tape o mahabang proseso noon. Ano po yung inyong mensahe o katiyakan na ang bagong flexible price range scheme na ho na ito ay mabilis at wala hong kuskus balungos, no, na makakarating ho sa kanilang mga bulsa? ARD. Yes. So sa ating mga magsasaka po na nakikinig at nanunood sa ating programa ngayon with Sir Ezekiel, huwag po kayong mag-atubili po na lumapit sa lahat or kahit anong bodega or opisina po ng NFA. Bukas po ang ating mga bodega, magtanong po kayo doon. Then meron din po kaming transparency corner na tinatawag sa lahat ng bodega. Pwede niyo pong makita doon kung sino yung mga nakapagbenta. Tulad nga din ng sabi ni attorney kanina, pwede niyong tignan din kung kung ilan yung mga farmers na nakalista na magdi-deliver sa amin. So open po yan. Pwede niyo pong tignan. Ang mga requirements din naman ni NFA is napasimple nga. Tulad ng sabi ni attorney kanina, SBSA and then yung certification lang na galing sa ating mga municipal agriculturist or city agriculturist. And then, kung may makita po kayo pa rin na problema, pwede nyo pong idulog sa NFA para magawan po natin ng paraan. Ma-check po natin yung mga ganon para po ang serbisyo po talaga ni NFA is mapunta sa mga tamang magsasaka. Yung mga talagang magsasaka na nangangailangan po ng ating serbisyo at mapunta sa kanila ang pera na ibabayad natin sa procurement ng palay. Yun po, sir. Maraming salamat, ARD. Attorney Rick, mensahe ho ninyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo't baka may mga napansin ho kayo na pwede ho nating ipakiusap sa mga farmers. Please go ahead ho, Attorney. Thank you po, Sir Ezekiel. So sa ating pong mga magsasaka, yun nga po, maaari lang po kayo lumapit sa bodega sa pinakamalapit sa inyong lugar upang makipag-ugnayan po sa aming mga kasamaan. Nasisigurado po namin na sa tulong din po ninyo, magbibigay po kayo ng suggestion o mga katanungan na magpapaganda po o papa-improve pa itong aming programa. So, ang aming pong mga Facebook account is open naman po yan. Mag-message lang po kayo, baka pero po kayong may sasuggest para mas mapabuti pa po itong programa na to. Yun lang po, sir. Oo. And so far naman, no, nakita ho na, ayun yung NFA Isabela, no? Kung may mga queries ho kayo, ayan ho yung inyong... Sir, yung kwan po, yung Isabela branch. Isabela branch. Oh, yan naman yung NFA Cagayan Valley. Yan Yes, po yung may kwan, isa. sir, yung luma. Luma. Hindi, ibig ko sabihin, pero may active pa rin pa po yan. Active pa rin Pero yan. mas meron po kaming mas Yung bago. 53. Oo. Sige, i-search lang ho ninyo ang pangalan ng page ho ninyo, Attorney is... NFA Isabela po. NFA Isabela. Yung NFA niya po is puro capital letters. Okay. Sige. So, search lamang ho ninyo. So far, base ho sa atin hong comment naman, wala namang ho mga complaint, kumbaga, no, na ibinahagi ho dito. At pasasalamat ho yung kanila hong mga naipaparating ho sa NFA. And may mga nakikita ho tayo dito na sana ay magtuloy-tuloy na maging maayos daw ho, no, yung pagbili, no, ng NFA saka mga ano. Ayan, yan ho yung ano, yung page. Po yan, tama po yan. Okay. Yung The Filipino Food in the Flavors of ASEAN. Yan. So, gaano naman ho kaano yan? 24 hours merong nakatotok, sir? 24 hours? At 24/7? Kung siguro po mga office hours. Pero open din po ng Saturday, Sunday yan po. Oo, officer. So, don't hesitate na mag-send lamang ho kayo, no, ng mga mensahe ho ninyo sa page ho ng NFA Isabela. Again, no, maraming salamat, Attorney Rick and ARD, Ma'am Jeneline. Maraming salamat ho sa inyong malinaw na pahayag at oras ho na inilaan ho sa atin hong mga Isabela farmers. Tunay po na malaking tulong ang inyong impormasyon ho para ho sa kanila. At syempre sa atin ho mga kapwa ho, no, na mga farmers dito ho sa Isabela, narinig nyo po mula ho sa ating mga opisyal ho ng NFA, meron po tayong mga pagbabago sa presyuhan na layong tulungan ho kayo. So kung may iba pa kayong katanungan, maaari po kayong direktang magtungo sa NFA Isabela office o magbigay ho, no, ng mensahe sa kanila hong na ipakita nating official Facebook page. Huwag din hong kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO, at mag-subscribe sa ating hong YouTube channel para ho sa iba
pang mga updates. Sa ngalan ho ni Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D at ng buong pamalang palalawigan ng Hunang Isabela, muli ako po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing manatiling connect sa pag-ulad, manatiling connect sa bayan at manatiling connect sa isa't isa. Ito ang Isabela, connect ka dito. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy,